breaking news mga kabayan, President Trump all-out war na laban sa Iran. Ika-12 at ika-13 pag-atake ng Amerika sa Iran, ikinasa ng US Central Command. Sunod-sunod na pinakawalan ng mga fighter jets ng US Air Force at US Navy ang mga bomba at missile nitong dala laban sa kalaban. US bomber, ibinagsak ang mga 2,000 pounds bomb sa iba't ibang target, mga base militar at missile base ng Iran. Winasak Iran. Dapat lang kabahan. Dapat lang. Dahil sinabi ni President Trump na isinasaalang-alang nito ang mas malaking pag-atake sa mga kalaba. Bagong diskarte ng Amerika. Ayon kay President Trump, bawat barkong sisirain at pasasabugin ng Iran military ay babayaran ng Iran. Hawak ng Estados Unidos ang malaking asset nila. Department of National Defense Secretary Gibo, pinabilib ang mga Pilipino. Sinabi ng kalihim ng depensa na kukuha tayo ng nasa 500 mga infantry fighting vehicle. Ito ay upang maproteksyon ang mga sundalo at mabilis silang makaresponde sa bawat misyon. Pilipinas at Thailand, pinirmahan na ang kontrata para sa mga 8x8 armored wheeled amphibious vehicle. Grabe mga kabayan, walang makakaawat sa Amerika. Maling-mali para sa Iran ang kalabanin ang bansang nangunang may pinakamalakas na militar sa mundo. Ikinasa ng US Central Command ang ika-12 at ika-13 pagsalakay sa Iran. Sunod-sunod na pinakawala ng mga eroplanong pandigma ng Amerika ang dala nitong malalakas na bomba at long-range strike missile upang wasakin ang iba't ibang target ng kalaban. Ramdam na ng mga kaalyado ng Amerika ang paghina ng mga kakayahan ng Iran dahil kung maglulunsad man ito ng mga ballistic missile sa kalapit na bansa, hindi na maramihan. Ngayon, paisa-isa na lang. Tulad ng inaaasahan ng marami, kontrolado na ng Amerika ang digmaang ito. Lalo't labas-pasok lang ang mga fighter at bombers sa airspace ng Iran. Ayon sa mga source, naghulog ang B-1B bombers ng mga 2,000 pounds na bomba o yung tinatawag nilang GBU-31 sa iba't ibang target sa Iran. Ang GBU-31 mga kabayan na nilagyan ng JDA ay isang GPS-guided smart bomb. Kung sa tingin nyo na ito na ang malakas na opensiba ng Amerika, nagkakamali kayo. Ayon kay President Trump, ikinukonsidera nito ang mas malaking pag-atake pa, mas malaki pa kaysa noong nakaraan. Ayon sa Iran Health Ministry, 55 na ang nasawi at 600 naman ang sugatan sa patuloy na opensiba ng Amerika. Iyak na naman ang Iran sa panibagong diskarte ng Amerika. Ibang klase talaga ang galing ni President Trump. Ipinahayag nito sa mundo na bawat barkong pasasabugin o mapinsala dulot ng mga drone at ballistic missile ng Iran, Revolutionary Guard Corps, ay babayaran ng Iran. Hawak ng Amerika ang malaking asset at pera ng Iran. Dito kukunin ang danyos at ipapaayos sa mga sibilyang barko. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, tama lang ba o mali ang bagong diskarte na ito ng Pangulo ng Amerika? Agad namang umalma ang Iran Foreign Minister. Hindi daw ito tama. Ang tanong, tama ba na i-target ang pangkomersyal na barko sa kaya mga sibilyang mga marino, kabilang na ang mga Pilipino na tumatawid lang sa Strait of Hormuz? Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan. Good news dahil permado na ang kontrata sa pagkuha ng Pilipinas ng mga 8x8 armored wheeled amphibious vehicle sa Thailand. Hindi lamang yan mga kabayan, ibang klase talaga ang ginagawang pagpapalakas ng Pilipinas sa ilalim ng Department of National Defense
sa pangunguna ni Secretary Gibo Teodoro Jr. 500 infantry fighting vehicle ang bibilhin ng Armed Forces of the Philippines para sa mga tropang sundalo para sila ay protektado at mabilis na makarating sa bawat misyon. Layunin ni Secretary Gibo na iwasan na maglakad ang mga sundalo at maiwasan na sila ay madaling maitarget ng kalaban. Kay Secretary Gibo, mabuhay ka sir at sana ikaw pa rin ang maging kalihim ng depensa ng Pilipinas. At ang ating sundalo sa lupa, kailangan mas mabilis silang makareact, fully protected sila, at pati ang kanilang sasakyan. Kaya nung mag-embark tayo na bumili ng 500 plus fighting vehicles para protektado ang ating mga sundalo. At hindi sila maglalakad as much as possible. Mabilis silang makareact kasi deterrence niya. Kinumpirma naman ni Secretary Marco Rubio na sa panahon ng medical evacuation ng mga sundalong Pilipino na nasugatan dahil sa agresyon ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal, nandoon nakasuporta ang isang US Coast Guard sa Philippine Coast Guard. Freedom of navigation operations, will you be conducting more of that soon? Yeah, I mean, look, we're a treaty ally. I mean, the United States and the Philippines have a treaty, and so we will live by that treaty. We're committed to supporting our treaty partners, and obviously we've already done quite a bit. In fact, there was a U.S. Coast Guard vessel in the region at the time that this happened, and actually helped stand between the two sides and allowed the individual who was injured to be rescued and brought back for medical treatment. So we are already here, we're already present, we have a role, and we're not going to abandon our allies. We've made that abundantly clear. Tama si Secretary Gibo Teodoro Jr. Galit na ang taong bayan sa ginagawa ng China laban sa ating mga Pilipino. Sa ASEAN meeting, inilabas ng mga Pilipino ang kanilang galit sa China sa Pasay City. Bit-bit ng mga Pilipino ang larawan ng Pangulo ng China na may pangalang bully. Mga salitang dapat respetuhin ng China ang 2016 Arbitral Award. China, umalis kayo sa aming West Philippine Sea at marami pang iba. Chinese ambassador sa Pilipinas nagsinungaling. Normal lang daw ang kanilang pag-uusap ni Pangulong Marcos nang sinungon ito sa Malacanang dahil sa nangyari sa Ayungin Shoal at sa isang AI video na unggoy daw ang mga Pilipino. Sinabi ni Secretary Gibo na ibinuhos ni President Marcos Jr. sa Chinese ambassador ang galit ng sambayan ng Pilipino sa nangyari sa Ayungin Shoal at pagkumpara sa mga Pilipino bilang mga unggoy. That the President stated in no uncertain terms to the Chinese ambassador the collective anger of the Filipino people over the incident. The President is a very diplomatically proper person. However, it is important to state that unconditionally and unequivocally he stood for our rights under the Constitution, the welfare of our country in various activities that we have been threatened, and he stated in no uncertain terms the anger of the Filipino people over that unjustifiable incident. I believe there was an agreement to embargo the contents of the conversation, but the Chinese ambassador was the first one to violate that embargo by having that ambush interview right after the talk. Thank you, Secretary. And after that, he claims the next day that there was an agreement not to talk about it after he already talked about it. I must call that out. Laban Pinas.